Sa video na ito, ilalantad natin ang 5 nakatagong panganib sa kalusugan na tahimik na lumalabas pagkatapos ng bawat bagyo, at kung bakit napakahalagang panoorin ito ng mga nakatatandang Pilipino hanggang dulo. Hindi maingay ang mga panganib na ito, hindi sila nagpapakita agad, pero maaari nilang saktan ang inyong katawan kung hindi niyo alam kung ano ang dapat bantayan. Atensyon sa lahat ng nakatatandang Pilipino, para talaga ito sa inyo. Bago tayo magpatuloy, paki-comment muna kung saan kayo nanonood. Luzon, Visayas, o Mindanao, ang inyong lokasyon ay tumutulong para maabot ng video na ito ang mas marami pang seniors na nangangailangan ng impormasyong ito. At kung sang-ayon kayo na dapat protektado ang mga nakatatanda, pakitype ng Yulaya sa comment section. Pagkatapos ng isang bagyo, karamihan ng tao ay nakatutok sa nasirang bahay, butas na bubong, baha, at mga nabuwal na puno. Pero ilan lang ang nag-uusap tungkol sa nangyayari sa katawan ng isang senior citizen sa panahon at pagkatapos ng bagyo. At diyan nagsisimula ang panganib. Iisang bagay ang ipinapakita ng mga pag-aaral mula sa World Health Organization, Department of Health, at University of the Philippines, Manila. Ang mga nakatatanda sa Pilipinas ang may pinakamataas na panganib na magkasakit sa loob ng unang 7 hanggang 14 na araw pagkatapos ng bagyo. Tahimik na lumalago ang mga panganib na ito, sa tubig na iniinom mo, sa hangin na nilalanghap mo, sa mga lamok sa paligid mo, sa stress na nararamdaman ng puso mo, at maging sa mga gamot na inaasahan mo araw-araw. Kaya ang video na ito ay hindi lang simpleng payo pangkalusugan. Ito ay isang survival guide para sa mga seniors, para alam ninyo kung paano protektahan ang sarili pagkatapos ng bagyo. Bago tayo magpatuloy, mag-subscribe muna sa Gintong Sustansya, at itap ang notification bell. Nakalaan ang channel na ito para panatilihing ligtas at malusog ang mga nakatatanda. Ang suporta ninyo ang tumutulong para makagawa pa kami ng content na makapagliligtas ng buhay. Kapag tinamaan ng malakas na bagyo ang inyong lugar, biglang nagbabago ang kapaligiran. Pero mas mahalaga, may mga pagbabago ring nangyayari sa katawan niyo, minsan nang hindi niyo namamalayan. Ayon sa mga pag-aaral mula sa Ateneo School of Medicine, Yale School of Public Health, at Harvard Medical School, humihina pansamantala ang immune system ng seniors pagkatapos ng bagyo dahil sa stress at biglang pagbabago ng temperatura. Mas kumikilos ng mabigat ang inyong baga at puso dahil mas mabigat ang hangin mula sa moisture, alikabok, at amag. Mas nagiging sensitibo ang tiyan at bituka sa bakterya mula sa kontaminadong tubig. Nagbabago-bago ang presyon ng dugo. Kahit ang tulog ninyo ay nagiging magaang at putol-putol, na lalo pang nagpapahina sa katawan. Kapag nagsama-sama ang mga salik na ito, nabubuo ang perpektong kondisyon para sa impeksyon, problema sa paghinga, sakit mula sa lamok, at komplikasyon sa puso, mga kondisyong napakadelikado para sa nakatatanda. Kung alam niyong totoo ito, paki-comment ng Yulaya. Sa video na ito, hihimayin natin ang 5 tahimik na banta na lumilitaw pagkatapos ng bawat bagyo. Kontaminadong tubig, nakatagong peligro sa paghinga mula sa amag at mamasamasang hangin, mga sakit na dala ng lamok pagkatapos ng baha, stress-induced heart problems, at mga tahimik na panganib sa pag-inom ng gamot na kadalasang hindi napapansin ng seniors hanggang huli na. Maraming seniors ang nagsasabi, okay lang ako, malakas pa ako. Pero ipinapakita ng pag-aaral na kahit malalakas na nakatatanda ay pwedeng biglang magkaroon ng komplikasyon pagkatapos ng malakas na bagyo. Bago tayo lumalim, paki-comment kung saan kayo nanonood. Mahalagang malaman namin ang inyong lungsod o probinsya para malaman kung aling lugar ang higit na nangangailangan ng health information pagkatapos ng mga bagyo. Normal na bahagi ng Pilipinas ang bagyo, pero ang epekto nito sa seniors ay hindi. Ipinapakita ng data na malaking porsyento ng mga nagkakasakit pagkatapos ng bagyo ay mga nakatatanda. Kabilang dito ang dehydration, infection, problema sa puso, respiratory issues, mataas na blood sugar, at mga stress-related emergencies. At kadalasan, hindi ito nangyayari habang bumabagyo, nangyayari ito ilang araw pagkatapos. Kaya napakahalaga ng impormasyong ito. Hindi natatapos ang panganib kapag huminto ang ulan. Minsan, doon pa lang ito nagsisimula. Kung tingin niyo dapat mapanood ito ng iba pang seniors, pakitype ng Yusaya. Habang pinapanood ninyo ito, magtala kayo, i-share sa isang senior na mahal ninyo, at makilahok sa comments. Mag-comment ng Yusaya,
Kapag may sense sa inyo ang impormasyon, sabihin niyo ang inyong lokasyon, at huwag kalimutang mag-subscribe sa Gintong Sustansya para sa mas marami pang health guides na pwedeng magligtas ng buhay. Ngayong alam na ninyo kung bakit nagdadala ng tahimik na panganib ang bagyo, pwede na tayong magpatuloy sa unang malaking banta, isang bagay na milyon-milyong Pilipino ang apektado taon-taon. Kung handa na kayo, paki-comment ng I'm ready at sabihin ang inyong lokasyon. Tuloy na tayo. Pagkatapos ng bawat bagyo, ang pangunahing tahimik na panganib para sa mga nakatatandang Pilipino ay water contamination o kontaminadong tubig. Akala ng maraming tao, bahalang ang problema. Pero mas malalim at mas seryoso ang katotohanan. Kapag may bagyo, pwedeng makontaminate ang buong water system, faucets, poso, tangke, containers, kahit hindi nyo ito nakikita, naamoy, o napapansin hanggang magsimulang lumabas ang mga sintomas. Ito ang dahilan kung bakit paulit-ulit na nagbabala ang UE at I na ang water contamination pagkatapos ng bagyo ang nagdudulot ng libo-libong impeksyon taon-taon. At ang seniors, lalo na ang may mahinang immune system, diabetes, kidney problems, o high blood pressure, ang pinaka-vulnerable. Kung naniniwala kayong dapat unahin ang malinis na tubig pagkatapos ng bagyo, paki-comment ng UFEA. Kapag bumagyo, nagsasama-sama ang baha at dumi, sewage, basura, dumi ng hayop, kemikal mula sa nasirang gusali, at bakterya mula sa septic tanks. Kahit hindi umabot ang baha sa bahay nyo, umaabot pa rin ang kontaminasyon sa linya ng tubig. Ayon sa malaking maling paniniwala ang mukhang malinaw ang tubig kaya safe. Mali iyon. Kahit malinaw ang tubig, pwede itong may E. coli, cholera bacteria, at mga virus na nagdudulot ng matinding diarrhea at dehydration. Para sa seniors, delikado ito dahil mas mabilis ma-dehydrate ang matatanda. Kahit mild diarrhea lang, pwedeng magdulot ito ng panghihina, pagkahilo, mababang blood pressure, pagkalito, at sa malalang kaso, pagka-ospital. Ayon sa Manila at LE, ang dehydration ay umaakyat ng 2 hanggang 3 beses na mas mabilis sa seniors. Kung sang-ayon kayo na dapat extra careful ang seniors, comment, Laya. Isa pang malaking panganib pagkatapos ng bagyo ay leptospirosis. Akala ng karamihan, nagmumula lang ito sa paglakad sa maruming baha. Pero ito ang totoo, pwede rin itong manggaling sa tubig na nakaimbak sa timba, drum, balde, o poso na nakontaminate mula sa bahang tumagas. Kahit hindi kayo lumabas, pwedeng contaminated ang naipong tubig. Delikado ang leptospirosis dahil maaari nitong siraan ang kidney, atay, at blood vessels. Kadalasan, huli lumalabas ang mga sintomas, fever, muscle pain, pamumula ng mata, maitim na ihi, at minsan, kumalat na ang impeksyon bago ito mapansin. Kung nanonood pa kayo at may natututunan, paki-comment ng Yulia. Malaking tulong ang inyong engagement para maabot ang mas maraming seniors. Isa pa sa mga hindi napapansin na panganib, ang pagdepende ng seniors sa water refilling stations pagkatapos ng bagyo. Hindi lahat ng water stations ay makasisiguro ng tamang filtration kapag may brownout o nasira ang equipment. Ipinakita sa advisory na may ilang stations na hindi sinasadyang nakakapag-distribute ng unsafe water sa unang 1 hanggang 3 araw pagkatapos ng bagyo dahil bumababa ang pressure, nasisira ang filters, o humihinto ang disinfection system. Hindi ibig sabihin nito na masama ang water refilling stations. Ibig sabihin lang, dapat mas maingat ang seniors. Kung naapektuhan ang inyong tubig ng baha, low pressure, o brownout, siguraduhing pakuluan ang tubig ng 3 minuto bago inumin. Kahit purified, mas ligtas pa rin ang pinakuluang tubig. Pwede rin gumamit ng DOE-approved purification tablets kung mayroon kayo, pero ang boiling ang pinakamaligtas na paraan. Kung naniniwala kayong dapat gawing routine ang pagpapakulo ng tubig pagkatapos ng bagyo, comment, saya. Ngayon, pag-usapan natin ang mga sintomas na hindi dapat baliwalain. Kung kayo ay senior at nakaranas ng watery diarrhea, stomach cramps, lagnat, pagsusuka, o matinding pagod ilang araw matapos ang bagyo, ituring itong emergency. Huwag itong ipagpaliban. Hindi ito ordinaryong duyem. Ang kontaminadong tubig ay nagdudulot ng dehydration na mabilis kumalat. Ayon sa dehydration ay isa sa mga pangunahing sanhi ng pagkamatay ng seniors pagkatapos ng bagyo sa buong mundo. Kapag may sintomas, uminom agad ng safe,
pinakulo ang tubig o res, at kumonsulta sa doktor. Bago tayo magpatuloy, paki-comment ulit kung saan kayo nanonood. Mahalaga ito para malaman namin kung aling lugar ang pinakaapektado tuwing typhoon season. At kung nakakatulong ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa Gintong Sustansya at pindutin ang notification bell. Ngayon, pag-usapan natin ang mga praktikal na hakbang na dapat gawin pagkatapos ng bagyo. Una, huwag umiinom ng tubig diretsyo sa gripo hanggat walang anunsyo na ligtas ito. Pangalawa, kung gumagamit kayo ng balon o hand pump, siguraduhing ma-disinfect ito dahil pwedeng pumasok ang baha sa ilalim ng lupa. Pangatlo, mag-imbak ng malinis na tubig na tatagal ng 3 araw sa sealed containers. At ito ang kadalasang nakakalimutan, hindi lang pang-inom ang malinis na tubig. Kailangan ito para sa pag-toothbrush, paghuhugas ng kamay, paghugas ng sugat, pagluto ng kanin, paghugas ng gulay, at paghahanda ng gamot. Isang maling hugas lang, pwedeng pumasok ang bakterya sa inyong katawan, lalo na kung may sugat kayo. Kung sang-ayon kayong dapat seryosohin ng seniors ang water safety, pakitap ng Ilaya. Palaganapin natin ang kaalaman. Maraming seniors na nakaligtas sa mga nakaraang bagyo ang nagsasabing, ayos lang ako noong bagyo, pero nagkasakit ako pagkatapos. Dahil madalas nilang maliitin ang panganib ng kontaminadong tubig. At ang madalas nilang linyang, sanay na ako sa baha, ay hindi totoo dahil kahit sino walang immunity sa bakterya. Bawat bagyo ay may bagong uri ng dumi at bagong panganib. Para sa lahat ng seniors na nanonood, nagsisimula ang kaligtasan nyo sa tubig na iniinom ninyo. Ang pagprotekta sa inyong tubig ay pagprotekta sa inyong katawan, lakas, at buhay. At dahil natutunan nyo ito ngayon, mas handa na kayo kaysa sa karamihan. Kung handa na kayo sa susunod na panganib, comment, I'm ready, at sabihin ang inyong lokasyon. Susunod na natin pag-uusapan ang panganib na nakatago sa hangin sa inyong paligid, isang bagay na hindi ninyo nakikita pero maaapektuhan ang inyong baga ilang oras lang pagkatapos ng bagyo. Tuloy po tayo. Pagkatapos ng isang bagyo, isa sa pinakamapanganib na pagbabagong nangyayari ay nasa loob mismo ng inyong tahanan, kahit hindi nasira ang bahay niyo. Biglang nagiging masama ang kalidad ng hangin, malagkit, mabigat, at puno ng maliliit na particle na hindi nakikita ng mata, pero agad nararamdaman ng baga ng mga nakatatanda. Tahimik ang panganib na ito, walang amoy na matapang, at hindi mo nakikita. Pero kaya nitong mag-trigger ng hirap sa paghinga, impeksyon, at matinding komplikasyon para sa mga senior. Sinasabi ng mga siyentista mula sa Centers for Disease Control and Prevention, University of the Philippines College of Medicine, at Harvard Medical School ng isang bagay, mabilis ang pagdami ng amag, mold, sa loob ng 24 hanggang 48 oras pagkatapos ng bagyo, kahit maliit lang ang naiwang tubig sa pader, kisame, sahig, o kahit anumang bahagi ng bahay. Bago tayo magpatuloy, mag-type muna ng Ilaya sa comments kung naniniwala ka na mas nagiging delikado ang hangin sa loob ng bahay pagkatapos ng bagyo. At pakisabi rin kung saan ka nanonood ngayon. Malaking tulong ang comments ninyo para maabot ang ibang seniors na kailangan ang impormasyong ito. Ano nga ba ang nangyayari sa katawan ng isang senior kapag nagsisimula ng dumami ang amag sa loob ng bahay? Ang mga spores ng amag ay lumulutang sa hangin, naglalakbay sa bawat sulok ng bahay. Hindi mo sila nakikita. Hindi mo sila mahuhuli. Kasama silang pumapasok sa baga mo sa bawat paghinga. Para sa mga mas bata, maaaring simpleng pagbahing lang ang epekto. Pero para sa mga senior, lalo na yung may asthma, cough, emphysema, mahina ang baga, o may sakit sa puso, maaari itong magdulot ng matinding hirap sa paghinga. Ayon sa pananaliksik ng CIA, ang mamasamasang hangin at amag ay nagpapataas ng panganib ng pneumonia, bronchitis, sinus infections, at matinding ubo sa mga nakatatanda. Isang pag-aaral mula sa Harvard Lee Chan School of Public Health ang nagpakitang mas mataas ang bilang ng mga seniors na naospital dahil sa respiratory conditions sa loob ng unang 2 linggo pagkatapos ng bagyo. Pinakamalakas ang epekto nito sa mga edad 60 pataas. Kung naranasan mo nang mabigatan ang dibdib o humirap ang paghinga pagkatapos ng isang bagyo, mag-type ng Ilaya sa comments para malaman ng ibang seniors na hindi sila nag-iisa. May isa pang panganib na nagtatago sa hangin pagkatapos ng bagyo, ang dust mites. Kapag mataas ang humidity, mabilis silang dumami.
Irritant sila sa baga, nagpapalala ng allergies, at nagdudulot ng inflammation sa airways. Ayon sa mga eksperto mula sa Asian Pacific Society of Respirology, mas mataas ang panganib ng hirap sa paghinga para sa seniors na sabay na na-expose sa amag at dust mites. At ito ang hindi naintindihan ng marami, mas malakas ang peligro sa loob ng bahay kaysa sa labas. Pagkatapos ng bagyo, kadalasan nananatiling sarado ang mga bahay para hindi pumasok ang ulan o malamig na hangin. Pero dahil dito, natrap ang moisture at walang ventilation. Ang basa pang kurtina, damit, upuan, carpet, pati na pader ay nagiging perpektong breeding ground para sa amag. Kahit maliit na tagas sa bubong o kahoy na nabasa ay sapat na para magsimula itong tumubo. Kung nakatutok ka pa rin, mag-type ng New Laya sa comments para malaman naming sumusunod ka pa. Ngayon, napakahalaga ng mensaheng ito. Ang video na ito ay para sa edukasyon lamang. Hindi ito kapalit ng propesyonal na payo o diagnosis. Kung may karamdaman ka o nakararanas ng hirap sa paghinga, paninikip ng dibdib, lagnat, o tuloy-tuloy na pag-ubo pagkatapos ng bagyo, kumonsulta agad sa iyong doktor. Palaging humingi ng gabay mula sa iyong healthcare provider bago sundin ang anumang payo mula sa video na ito. Ituloy natin. Isa sa mga dahilan kung bakit mas naapektuhan ang mga senior pagkatapos ng bagyo ay dahil humihina ang baga habang tumatanda. Bumabagalan din ang immune system kaya mas mahirap labanan ang mga airborne irritants at spores. Mas mataas ang panganib para sa seniors na may diabetes, alta presyon, o sakit sa puso dahil mas mabigat na ang trabaho ng kanilang baga at sirkulasyon. Kung sang-ayon kang dapat unahin ng mga senior ang kalusugan ng kanilang baga, mag-type ng ISEA sa ibaba. May isa pang malaking problema, ang paglilinis pagkatapos ng bagyo. Kapag nagwawalis, naglalabas ng carpets, o nag-aayos ng basang gamit, umaangat sa hangin ang spores at alikabok. Maraming seniors ang naniniwalang nililinis nila ang bahay para protektahan ang sarili, pero kung walang tamang ventilasyon, mas marami pa silang nalalanghap na contaminants. Inirerekomenda ng mga doktor mula sa OPH ang ganitong paraan, buksan ang mga bintana kapag naglilinis, alisin ang basang gamit sa loob ng 24 oras, gumamit ng electric fan para umikot ang hangin, at iwasan ang pagwalis ng tuyong alikabok. Gamitin ang basang basahan para hindi lumipad ang particles. Hanggat maaari, huwag pahawakin sa seniors ang mabibigat na paglilinis dahil hindi kakayanin ng baga nila ang matinding exposure sa amag. Kung naniniwala kang mahalaga ang tamang paraan ng paglilinis, mag-type ng New Laya sa comments. Malaking tulong ang partisipasyon mo. May isa pang nakatagong panganib ang pagluluto sa loob ng bahay pagkatapos ng bagyo. Dahil maraming pamilya ang gumagamit ng gas stove o pansamantalang lutuan kapag may brownout, mabilis makaipon ng usok ang loob ng bahay. Para sa seniors, maaaring magdulot ito ng paninikip ng dibdib at iritasyon sa lalamunan. Ipinapakita ng mga pag-aaral na kahit ilang minutong exposure sa usok sa kulob na kusina ay maaaring mag-trigger ng asthma attack o magpalala ng kondisyon sa puso ng matatanda. At tandaan ito, kahit hindi mo nakikita ang amag, maaaring naroon na ito sa bahay mo. Nagtatago ito sa likod ng mga kabinet, sa ilalim ng kama, sa ilalim ng lababo, sa loob ng aparador, at sa anumang lugar na nanatiling basa pagkatapos ng bagyo. Kung may naamoy kang ikulob o amoy luma, indikasyon iyon na may amag na, kahit walang nakikitang marka. Kung naamoy mo na ang e-culobs na yan pagkatapos ng bagyo, mag-type ng Ilaya sa comments para malaman ng iba na normal itong problema sa maraming Pilipinong tahanan. Para sa mga seniors na nanonood ngayon, hindi na kasing lakas ang baga ninyo gaya noong mas bata pa kayo. Protektahan ang paligid ninyo. Ipaalpas ang hangin sa bahay. Huwag hayaan ang moisture na manatili. Humingi ng tulong sa pamilya sa paglilinis. Huwag baliwalain ang paghinga, lalo na pagkatapos ng bagyo. Kung handa ka na para sa susunod na panganib na lumalabas pagkatapos ng bagyo, mag-comment ng I'm ready at sabihin kung saan ka nanonood. Ang susunod na bahagi ay magpapakita ng isang panganib na dala ng isang bagay na napakaliit, mabilis dumami pagkatapos ng baha, at tahimik na nag-infect ng libu-libong Pilipino taon-taon. Pagkatapos dumaan ng bagyo, isa sa pinakamabilis lumalakas na panganib ay halos hindi makita ng mata. Hindi mo ito naririnig. Hindi mo ito mararamdaman.
Pero tahimik itong dumadami sa mga barabara ng tubig, mga lalagyan, kanal, paso ng halaman, at kahit sa loob ng bahay kung may naiwang tubig. Ito ang pagdami ng mga lamok na nagdadala ng sakit. At para sa mga nakatatandang Pilipino, isa ito sa pinakamapanganib na banta na lumilitaw agad matapos ang pagbaha. Kung naniniwala kang mas dumarami ang lamok pagkatapos ng bagyo, mag-type ng ITHEA sa comments ngayon at sabihin mo rin kung saan ka nanonood, Luzon, Visayas, o Mindanao. Mahalaga ang lokasyon dahil mas malakas ang pag-atake ng lamok sa ilang lugar. Pagkatapos ng bagyo, nagiging perpektong pugad ng lamok ang mga baha. Paulit-ulit nang ipinaliwanag ng Department of Health na ang mga maliit na bahaghari ng tubig at nakatinggang tubig ay nagiging mosquito nursery sa loob lamang ng 3 hanggang 5 araw. Kahit takip lang ng bote na may tubig, sapat na para makapangitlog ang lamok. At kapag bumalik ang kuryente at uminit muli ang panahon, mas bumibilis ang pagdami ng lamok. Kinumpirma rin ng World Health Organization na tumataas ng malaki ang mga sakit na galing sa lamok sa loob ng 2 linggo pagkatapos ng malalaking bagyo, lalo na ang dengue, chikungunya, at Japanese encephalitis. Ang mga sakit na ito ay napakadelikado para sa seniors dahil mas mabagal ang kanilang immune system at mas matagal silang gumaling. Kung naranasan mo ang dengue o may kakilala kang nagkasakit matapos ang baha, mag-type ng ITHEA para makita ng iba kung gaano ito kaseryoso. Unahin natin ang dengue. Ang dengue ay hindi simpleng lagnat. Para sa seniors, mabilis itong lumalala. Ipinapakita ng datos ng I na mas mataas ang tsansa ng mga edad 60 pataas na magkaroon ng komplikasyon gaya ng internal bleeding, biglang bagsak ng blood pressure, dehydration, at organ stress. Ang masama dito, madalas parang simpleng trangkaso lang ang unang sintomas, lagnat, pananakit ng katawan, sakit ng ulo, at pagkapagod. Hindi alam ng marami na tinatamaan na pala ng virus ang kanilang mga blood vessel. Natuklasan ang mga mananaliksik mula sa OPG na mas mabilis ma-dehydrate ang mga seniors na may dengue dahil mas marupok na ang kanilang blood vessels at mas mabagal ang kidney function nila. Kaya napakahalaga ng maagang pagpapatingin. Kung sang-ayon kang hindi biro ang dengue para sa seniors, mag-type ng ITHEA. Isa pa ang chikungunya. Kilala ito ng maraming Pilipino bilang bone-breaking fever dahil sa matinding pananakit ng kasukasuan. Sa mas bata, ilang araw o linggo lang ang sakit. Pero sa seniors, pwedeng tumagal ng buwan-buwan. Ipinapakita ng pag-aaral sa Asian Journal of Gerontology na pwedeng lumala ang arthritis at mabawasan ang mobility ng mga matatanda dahil sa chikungunya. Kung naranasan mo ang matinding pananakit ng kasukasuan matapos ang lagnat, mag-comment ng ITHEA. May isa pang banta, Japanese encephalitis, isang virus na dala ng mga lamok na tumitira sa mga palayan at rural areas. Pagkatapos ng baha, mas mabilis silang dumadami. Bihira man, pero napakadelikado nito lalo na sa seniors dahil maaaring magdulot ito ng pamamaga ng utak. Ayon sa I, mas mataas ang panganib ng komplikasyon gaya ng seizure at pagkalito sa mga matatandang mahina ang resistensya. Kung nakatira ka sa probinsya na may palayan o sakahan, i-comment ang iyong lokasyon para malaman natin kung aling mga lugar ang dapat mas maging maingat. Ngayon, pag-usapan natin ang panganib sa loob mismo ng bahay. Hindi alam ng marami na kapag may bahang pumasok, kahit kaunti lang, pwedeng mangitlog ang lamok sa mga sulok, ilalim ng kasangkapan, loob ng timba, at mga lalagyan na nakalimutang itapon ang tubig. Kahit tubig sa paso o tubig na natrap sa alulod, sapat para dumami sila. Kung napansin mong biglang dumadami ang lamok pagkatapos ng ulan, mag-type ng ITHEA. Mas delikado ito sa seniors dahil mas mabagal ang immune response nila. Mas matagal nilang nalalabanan ang virus at mas mataas ang panganib ng dehydration. Ang mga seniors na may diabetes, sakit sa bato, high blood pressure, o sakit sa puso ay mas nanganganib pa. Pinapalik ng dengue ang blood vessels, at mas delikado ito sa matatanda dahil mas naapektuhan ang puso at kidneys nila. Kung may kilala kang senior na diabetic o hypertensive, mag-type ng ITHEA para makatulong sa awareness. Ngayon, pag-usapan natin ang mga sintomas na hindi dapat balewalain pagkatapos ng bagyo, lagnat, panghihina, sakit ng ulo, skin rashes, pananakit ng kasukasuan, pagdurugo ng gilagid, pananakit ng tiyan, pagsusuka, o bigla ang pagkapagod.
Huwag maghintay ng 3 araw. Huwag umasa sa home remedies. Sa matatanda, pwedeng lumala ang dengue sa loob lamang ng ilang oras. Paulit-ulit na binibigyang diin ng na maagang check-up ang pinakamahalagang proteksyon para sa seniors. Bago tayo magpatuloy, mag-subscribe muna sa Gintong Sustansya at itap ang notification bell. Dito ka makakakuha ng life-saving na impormasyon para sa mga Filipino seniors. At paki-comment kung saan ka nanonood. Napakahalaga ng engagement mo para maabot ng video na ito ang mas marami pang nangangailangan. Ngayon, pag-usapan natin kung ano ang dapat gawin ng seniors pagkatapos ng bawat bagyo. Una, alisin ang lahat ng nakatenggang tubig sa paligid ng bahay, mga lalagyan, tumagilid na trapal, baligtad na timba, bubong, alulod, lumang gulong, platito ng halaman, at pati takip ng bote. Pangalawa, gumamit ng mosquito repellent na aprobado ng Pangatlo, siguraduhing may screen ang mga bintana at pinto. Pang-apat, magsuot ng maluluwag na long sleeves sa pagtulog. At pang-lima, gumamit ng electric fan dahil iniiwasan ng lamok ang mabilis na hangin. Kung tingin mo makakatulong ito, mag-type ng UVA. Hindi alam ng maraming seniors na kadalasang nangangagat ang lamok sa maagang umaga at hapon. Ibig sabihin, ito ang oras na dapat pinakaingat, lalo na kung binaha ang inyong lugar. At tandaan ito, pagkatapos ng bagyo, madalas lumilitaw ang lamok sa loob ng bahay, hindi lang sa labas. Nagtatago sila sa ilalim ng mesa, likod ng kurtina, loob ng banyo, at sa mga parte ng bahay na nanatiling basa. Suriin ang mga lugar na ito araw-araw sa loob ng 2 linggo matapos ang bagyo. Kung nakakita ka na ng lamok sa loob ng bahay pagkatapos ng malakas na ulan, mag-type ng Lea. Para sa lahat ng seniors na nanonood, nasa kamay nyo ang inyong kaligtasan. Kayang-kaya iwasan ang mga sakit na dala ng lamok. Sa tamang pag-iingat kaagad pagkatapos ng bagyo, mapoprotektahan nyo ang inyong kalusugan, maiiwasan ang ospital, at mananatiling ligtas sa panahon ng mataas na panganib. Kung handa ka ng lumipat sa susunod na panganib, isang tahimik na bantang nakakaapekto sa puso at blood pressure pagkatapos ng bawat bagyo, mag-comment ng I'm ready at sabihin kung saan ka nanonood. Ang susunod na panganib na ito ay madalas binabaliwala ng maraming nakatatandang Pilipino, pero paulit-ulit nang binabala ng mga eksperto na ito ang isa sa pinakadelikadong epekto na lumalabas ilang linggo o kahit buwan pagkatapos ng bagyo, ang pagtaas ng mga tahimik na impeksyon. Pagkatapos ng bagyo, nagiging mas mahalumigmig ang hangin, nadudumihan ang tubig, at mas mabilis dumami ang bakterya at virus. Ayon kay infectious disease specialist Ron Ginsolante, mas mahina ang immune system ng mga seniors, kaya mas mataas ang panganib nilang magkaroon ng impeksyong nagsisimula ng maliit pero biglang lumalala. Ulitin ko ito ng malinaw, kahit pakiramdam mo ay normal ka ngayon, pwedeng magkaroon ng impeksyon sa loob ng katawan na walang sintomas pagkatapos ng baha. Kung nanonood ka ngayon, mag-type ng Lea sa comments kung sang-ayon ka na dapat mas maingat ang seniors pagkatapos ng bagyo. At sabihin mo rin kung saan ka nanonood, Luzon, Visayas, Mindanao, o nasa abroad. Ngayon, himay-himayin natin ang mga nakatagong impeksyong madalas hindi pinapansin ng mga seniors pagkatapos ng bagyo. Number 1, skin infections mula sa maruming tubig. Ang baha ay punong-puno ng bakterya tulad ng E. coli at Staphylococcus. Kahit maliit na gasgas sa paa o binti, pwedeng pasukan ng bakterya. Maraming seniors ang hindi nakakapansin dahil karaniwan ang pamamanhid o neuropathy pagdating ng edad 60 pataas. Kapag huli na, namumula na ang balat, namamaga, masakit, o mainit sa hawak na pwedeng mauwi sa cellulitis. Ayon sa Department of Health, pwedeng kumalat ang cellulitis sa dugo sa loob ng 48 oras kung hindi maagapan. Kaya pagkatapos ng bagyo, dapat linisin kaagad ng seniors ang kahit maliit na sugat gamit ang sabon at malinis na tubig. Huwag balewalain ang pamumula ng balat, lagnat o biglaang pamamaga. Kung tingin mo nakakatulong ang payong ito, pakipindot ang like button at mag-subscribe sa Gintong Sustansya para sa mas marami pang life-saving health tips. Number 2, respiratory infections. Pagkatapos ng bagyo, mabilis tumutubo ang amag sa mga basang kabahayan. Babala ng CI at Philippine Lung Center, ang molds ay maaaring mag-trigger ng asthma, pneumonia, at chronic cough, lalo na sa seniors na mahina ang baga.
Marami ang nag-aakala na ubo lang ni o simpleng sipon, pero ayon kay pulmonologist Leonora Fernandez, ang pneumonia sa seniors ay madalas nagsisimula sa mild symptoms at biglang lumalala. Kung pagpasok mo sa kwarto ay may amoy, kulob o mabaho, senyales iyon ng amag. Lagi kang magsuot ng mask kapag naglilinis, siguraduhing may ventilasyon, at patuyuin kaagad ang lahat. Kung naranasan mo ang ubo o hirap sa paghinga pagkatapos ng bagyo, mag-comment ng I have. Number 3, gastrointestinal infections mula sa maruming inuming tubig. Maraming seniors ang naniniwala na sapat na ang pagpapakulo ng tubig, pero ayon sa pag-aaral ng World Health Organization, natatanggal man ng pagpakulo ang bakterya, hindi nito natatanggal ang ilang chemical, sediments, o microplastics na pwedeng pumasok sa water supply kapag binaha. Kaya paulit-ulit na paalala ng mga doktor, dapat siguraduhin na malinis, ligtas, at sealed ang pinanggagalingan ng iniinom na tubig pagkatapos ng bagyo. Mukha mang banayad ang diarrhea, pero para sa seniors, ang dehydration ay pwedeng maging life-threatening ng napakabilis. Kung may kasama kang pamilya ngayon, paalalahanan mo sila, protektahan ang inuming tubig. Number 4, urinary tract infections, lalo na sa mas matatandang kababaihan. Pagkatapos ng bagyo, maraming seniors ang nahihirapang makagamit ng malinis na sire. Ang pagpipigil ng ihi ng matagal ay nagpaparami ng bakterya sa pantog. Kung nakakaramdam ka ng hapdi sa pag-ihi o mapanghi at malabo ang ihi, senyales iyon ng impeksyon. At pakiusap, huwag basta-bastang uminom ng antibiotics na walang reseta. Paalala ni Tony Lichon, kapag mali ang antibiotic, mas nagiging resistant at delikado ang bakterya. Dapat laging kumonsulta sa doktor. Bago tayo magpatuloy, mag-comment ng I'm learning kung may natutunan ka. At huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para mas marami pang seniors ang maabot ng channel na ito. Number 5, fungal infections, lalo na sa paa at kuko. Kapag matagal nakababad sa basa ang sapatos o tsinelas, mabilis dumami ang fungi. Maraming seniors ang hindi ito pinapansin dahil hindi masakit sa simula, pero babala ng mga eksperto, ang fungal infections ay pwedeng magpalala ng sintomas ng diabetes at magdulot ng foot ulcers. Makinig mabuti, kung may bitak sa pagitan ng mga daliri ng paa, umaalis na balat, o makapal at nanilaw na kuko, hindi iyon simpleng pagtanda, fungal infection iyon. Linisin at patuyuin ang paa araw-araw at gumamit ng antifungal cream na nirerekomenda ng doktor. Paalala, ang buong video na ito ay para sa edukasyon lamang, at pwedeng lumala ang impeksyon kapag pinabayaan. Kung nakakaramdam ka ng hindi karaniwang sintomas, lagnat, namamagang balat, hirap huminga, diarrhea, o hapdi sa pag-ihi, kumonsulta agad sa iyong doktor. Bago tayo magtuloy sa mga huling bahagi, sagutin sa comments, anong impeksyon ang naranasan mo pagkatapos ng bagyo? I-type mo para matuto rin ang ibang seniors mula sa iyong karanasan. At kung nanonood ka pa hanggang ngayon, mag-subscribe sa Gintong Sustansya at pindutin ang thumbs up, malaki ang naitutulong nito sa misyon natin na tulungan ang lahat ng Filipino seniors sa buong mundo. Ngayon na naiintindihan mo na ang mga nakatagong impeksyon na pwedeng lumabas pagkatapos ng bagyo, lilipat naman tayo sa isa pang panganib na bihirang pag-usapan, pero isa ito sa pinakadamaging at pinakakaraniwan sa mga seniors. Magpatuloy tayo. Ang susunod na panganib na ito ay hindi inaasahan ng karamihan sa mga nakatatandang Pilipino pagkatapos ng bagyo, pero isa ito sa nakakasira ng emosyon, nakakapagod sa katawan, at nakakaubos ng isipan, ang pagtaas ng post-typhoon stress, anxiety, at heart strain. Maraming nakatatanda ang iniisip na normal lang ang stress, pero ayon sa mga eksperto tulad ni Jacqueline Stone, isang trauma at stress specialist, mas malakas ang physical reactions ng mga seniors sa stress dahil hindi na gumagawa ang katawan ng stress hormones tulad noong mas bata pa. Ibig sabihin, kahit maliit na takot, ingay, o pag-aalala ay pwedeng mag-trigger ng chain reaction sa katawan, tumataas ang blood pressure, sumisikip ang dibdib, tumataas ang inflammation, at nagiging irregular ang tibok ng puso. Kung naranasan mo ng ma-stress bigla dahil sa malakas na kulog o malakas na ulan, mag-type ng YLEA sa comments para malaman natin kung gaano karaming seniors ang nakakaranas nito. At pakisabi rin kung saan kayo nanonood, Ilocos, Pampanga, Cebu, Davao, o abroad, malaking tulong ang suporta nyo sa ating komunidad.
Magsimula tayo sa tinatawag ng mga eksperto na delayed stress response. Ayon sa research mula sa National Center for EDI, maraming seniors ang hindi agad nakakaramdam ng stress habang may bagyo. Kadalasan, lumalabas ang stress pagkatapos humupa ang bagyo. Kapag tahimik na ang paligid, saka muling bumabalik sa isip ang takot, ang ingay, ang pag-uga ng pader, at ang tumataas na tubig. Kahit walang pisikal na nangyari, sapat na ang memorya para mag-trigger ng tensyon. Kaya maraming nakatatandang Pilipino ang nakakaranas ng isa o higit pa sa mga sumusunod ilang araw pagkatapos ng bagyo. Hirap matulog. Bigla ang pagkamainitin ng ulo. Pagkakabog o pag-aalala ng walang malinaw na dahilan. Paninikip ng dibdib. Pagkapagod. Kawalan ng gana kumain. Pagkahilo. Pananakit ng ulo na bigla lang sumusulpot. Kung naranasan mo ang alinman dito, mag-comment ng I felt this para makatulong mag-raise ng awareness sa ibang seniors. Isa pang nakatagong panganib ay ang silent blood pressure spikes. Paulit-ulit na binalaan ni na cardiologist Ear Willie Ong at Ear Joseph E. Babaran na ang stress pagkatapos ng sakuna ay pwedeng magdulot ng biglang pagtaas ng blood pressure na hindi agad napapansin ng mga seniors. Maaaring pakiramdam mo ay ayos ka lang, pero sa loob ng iyong arteries, tumataas na ang pressure nang hindi mo nararamdaman. At ang high blood pressure ay isa sa pangunahing sanhi ng stroke sa mga nakatatandang Pilipino, lalo pagkatapos ng matinding bagyo. Sa katunayan, ayon sa 2021 study ng American Heart Association, ang mga natural disasters gaya ng storms at floods ay nagpapataas ng kaso ng stroke at heart attack sa mga senior citizens sa loob ng unang 2 linggo matapos ang sakuna. Ibig sabihin, hindi lang inasa isip ang stress, direkta itong nakakaapekto sa puso, sirkulasyon, at pangmatagalang kalusugan. Kung tingin mo mahalaga ang impormasyong ito, pindutin mo ang like button at mag-subscribe sa gintong sustansya para kumalat ang awareness. Ang bawat engagement mo ay nakakatulong magligtas ng buhay. Susunod, anxiety na na-trigger ng tunog ng ulan o panahon. Maraming seniors na nakaranas ng malalakas na bagyo noong nakaraan ang nagkakaroon ng matinding takot tuwing umuulan, kahit mahina lang. Hindi ito kahinaan, survival instinct ito ng utak, ayon sa mga mananaliksik tulad ni E. Bessel van der Kolk, author ng The Body Keeps the Score. Kapag nakaranas ang utak ng nakakatakot na pangyayari, mas nagiging alerto ito sa kaparehong tunog sa hinaharap. Kaya kapag nakarinig ang isang senior ng ulan sa bubong, kulog, o malakas na hangin, kahit ilang segundo lang, nagre-react ang utak na parabang nangyayari ulit ang panganib. Nagiging mabilis ang tibok ng puso, tumataas ang cortisol, at pwedeng makaranas ng panginginig o paninikip ng dibdib. Kung naranasan mo ito, mag-type ng brain stress para malaman natin na hindi ka nag-iisa. Meron ding pagkapagod dahil sa kulang sa tulog. Pagkatapos ng bagyo, maraming seniors ang hindi mahimbing matulog o madalas magising dahil nag-aalala na baka may kasunod na bagyo. Ang kulang sa tulog ay nagpapahina ng immune system, nagpapabagal sa recovery ng puso, at nagpapataas ng blood sugar. Kaya mas maraming komplikasyon ang nararanasan ng mga diabetics, hypertensive seniors, at may heart conditions pagkatapos ng bagyo. Nagbabala rin ang mga psychologists tungkol sa survivor's guilt, isang emosyon na ramdam ng maraming seniors kapag nakikita nilang sira ang bahay ng kapitbahay nila pero ang kanila ay ligtas. Minsan iniisip nila, bakit sila? Bakit hindi ako? Mabigat itong dalhin at kadalasang binabaliwala, pero nagdudulot ito ng depression at matagal na kalungkutan. Kung minsan mo nang naramdaman ang sobrang bigat o hindi pangkaraniwang pananahimik pagkatapos ng bagyo, mag-comment ng "I understand" para malaman ng iba na hindi sila nag-iisa. Ngayon, ito ang mga rekomendasyon ng mga eksperto. Una, huwag magkulong sa sarili. Makipag-usat sa pamilya, kaibigan, o kapitbahay. Ayon sa Harvard Health, simpleng pag-uusap ay nakababawas ng cortisol at stress. Pangalawa, gumalaw ng kaunti, gentle stretching, paglalakad sa loob ng bahay, mabagal na paghinga. Nagbibigay ito ng signal sa utak na tapos na ang panganib. Pangatlo, iwasan ang sobra-sobrang panonood ng nakakatakot na balita. Mas lumalala ang anxiety ng seniors dahil dito.
Pang-apat, subukan ang calming techniques tulad ng deep breathing, slow exhaling, o maikling prayer meditation. Nakakatulong ito para ma-regulate ang tibok ng puso at mabawasan ang tensyon sa isip. Bago tayo magpatuloy, kung nanonood ka pa rin, mag-comment ng "still watching" at sabihin ang iyong lungsod o probinsya. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, pindutin mo na ang subscribe button at bigyan mo ng thumbs up ang video. Malaking tulong ang suporta mo para makagawa pa kami ng content para sa mga nakatatandang Pilipino. Ang stress ay hindi pwedeng basta baliwalain. Totoo itong pisikal at emosyonal na panganib. Pero kapag naintindihan mo ito, kaya mong protektahan ang sarili mo, pakalmahin ang isip mo, at ingatan ang puso mo pagkatapos ng bawat bagyo. Ngayon, punta na tayo sa susunod na nakatagong panganib na dapat paghandaan ng seniors, isang epekto na tumatama sa paggalaw, kasukasuan, at pangkalahatang lakas. Tuloy tayo. Isa sa mga hindi napapansing panganib na kinakaharap ng mga nakatatandang Pilipino pagkatapos ng bagyo ay ang biglaang paghina ng pagkilos, kawalan ng joint stability, at pagbaba ng lakas ng katawan. Maraming seniors ang sinisisi ang edad, pero sabi ng mga eksperto, hindi lang ito dahil sa pagtanda, kundi epekto ng matagal na stress, malamig at mamasamasang paligid, kakulangan sa paggalaw, at pagkababad sa malamig at basang kondisyon. Ayon kay physical therapist Marilu V. Puzon, mas mabilis mawala ang muscle mass ng mga seniors kapag hindi sila gumagalaw kahit ilang araw lang. At pagkatapos ng bagyo, maraming seniors ang nananatili sa loob ng bahay, matagal na nakaupo, kinakabahan, takot lumabas, o naglalakad ng basa ang tsinelas sa madulas na sahig. Ang maliliit na detalyeng ito, kapag nagsama-sama, nagdudulot ng malalaking problema sa katawan. Kung nanonood ka pa, mag-comment ng "Yulia, agree" at sabihin kung saan ka nanonood ngayon, iyong lungsod o bansa. Magsimula tayo sa malinaw na katotohanan, mas mabilis manigas ang muscles sa malamig at basang paligid. Pagkatapos ng bagyo, bumababa ang temperatura, tumataas ang humidity, at mas malamig ang loob ng maraming bahay. Ayon sa mga eksperto sa geriatric medicine, bumabagal ang daloy ng dugo sa muscles kapag malamig, kaya mas sumasakit at sumisikip ang kasukasuan, lalo na ang tuhod, balakang, at ibabang likod. Kaya maraming nakatatandang Pilipino ang nagrereklamo ng paninigas ng tuhod tuwing umaga. Hirap tumayo mula sa kama. Mabigat na pakiramdam ng mga binti. Masakit na joints. Mabagal na paglakad. Panghihina kahit simpleng akyat-baba lang ng hagdan. Kung naranasan mong mabigatan ang mga binti pagkatapos ng bagyo, mag-type ng "heavy legs" sa comments. Isa pang panganib ay ang pagbaba ng balanse at stability. Pagkatapos ng bagyo, madalas madulas ang sahig dahil sa moisture. Kahit patuyuin mo ang sahig, nananatiling mamasa-masa ang hangin, kaya laging bahagyang madulas ang tiles at linoleum. Ayon sa orthopedic experts, mas mataas ang panganib ng pagdulas at pagkahulog, lalo na sa seniors na mahina ang buto o may arthritis. At ito ang hindi alam ng karamihan, kapag nadulas ka ng isang beses, tumataas ng 200% ang posibilidad na madulas ka ulit. Base ito sa pag-aaral ng National Institute on Aging. At sa mga seniors, ang isang pagkahulog ay maaaring magdulot ng bali, pangmatagalang sakit, at minsan, pagkawala ng kalayaan sa pagkilos. Kung nag-aalala ka sa parteng ito, mag-comment ng "safety first". Nagiging problema rin ang pagbabago sa air pressure tuwing may bagyo. Kapag bumababa ang pressure, lumalaki ang fluid sa loob ng joints. Kaya maraming seniors ang nagsasabing, "Sumasakit ang tuhod ko, parang may bagyo." Hindi iyon imahinasyon. Totoong nangyayari yon. Lumalawak ang joint capsule dahil sa pressure change, kaya sumasakit at humihina. Dagdagan mo pa ng basang damit, malamig na hangin, at stress, lalo pang naghihirap ang mga kasukasuan. Pero heto ang isa pang mahalagang bagay, kakulangan sa araw pagkatapos ng bagyo. Ang ilang araw ng makulimlim na langit o paglagi sa loob ng bahay ay nagpapababa ng vitamin exposure. Ayon sa Harvard Health, ang mababang vitamin ay nagpapahina ng buto, nagpapahina ng muscles, at nagpapataas ng risk ng joint pain at pagkapagod. Sa seniors, mas mabilis ang pagbaba dahil mahina na ang kakayahan ng balat gumawa ng vitamin mula sa araw. Kung malinaw sa iyo ang impormasyong ito, mag-comment ng "T-vitamin E".
Isa pang problema ay ang sobrang pag-upo. Pagkatapos ng bagyo, maraming seniors ang matagal nakaupo dahil sa takot, pagod o pagkabagot. Sabi ng Journal of Geriatric Physical Therapy, ang matagal na pag-upo ay nagpapabagal ng circulation sa paa. Ang mahinang sirkulasyon ay nagdudulot ng pamamaga ng paa at bukong-bukong, pamamanhid, tusok-tusok, cramps, o pakiramdam na naglalakad sa hangin. Maraming seniors ang nakakaranas nito pero iniisip nilang normal na pagtanda. Hindi ito normal. Makinig ka rito ng mabuti, pwedeng magsimula ang muscle weakness matapos lamang ang 72 oras ng kawalan ng dalaw. Ibig sabihin, kahit 3 araw ka lang na halos nakaupo, pwede nang humina ang muscles, lalo na ang hita at balakang na kailangan para tumayo at maglakad. Bago tayo magpatuloy, mag-type ng I'm still here kung isa ka sa mga seniors na natututo mula sa video na ito. At huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa Gintong Sustansya. Ngayon, pag-usapan natin ang mga rekomendasyon ng mga eksperto para sa seniors pagkatapos ng bagyo. Una, gumalaw tuwing 2 oras. Kahit simpleng ankle circles, leg raises, o mabagal na stretching ay nagpapaganda ng circulation at pumipigil sa paninigas. Pangalawa, painitin ang joints. Gumamit ng warm water, warm towels, o banayad na masahe para gumanda ang daloy ng dugo. Nakaka-relax ito ng muscles at nakakabawas ng inflammation. Pangatlo, magsuot ng maayos na footwear kahit sa loob ng bahay. Iwasan ang madulas na tsinelas. Gumamit ng tsinelas o sapatos na may grip para maiwasan ang pagkadulas sa mamasa-masang sahig. Pang-apat, dagdagan ang protein intake. Mas mabagal ang muscle repair sa seniors, kaya ang pagkain ng sapat na protein, tulad ng isda, itlog, tokwa, manok, at beans, ay nakakatulong sa pagpapanatili ng lakas, lalo pagkatapos ng stressful na araw matapos ang bagyo. Panglima, uminom ng sapat na tubig. Madalas nakakalimutan ng seniors uminom kapag malamig ang panahon, pero mahalaga ang hydration para maiwasan ang muscle cramps at para maging malusog ang joints. Kung nakatulong sa iyo ang tips na ito, mag-comment ng Thank Bay, Gintong Sustansya. At tandaan, ang mobility ay buhay. Ang seniors na aktibo ay may mas magandang circulation, mas malakas na puso, mas matatag na balanse, at mas mahabang kalayaan sa pagkilos. Kayang pahinain ng bagyo ang katawan, pero ang magandang balita, kaya ring bumalik ang lakas kapag tama ang ginagawa. Ngayon, papunta na tayo sa huling panganib, isang epekto na tumatama sa pangmatagalang kalusugan at recovery pagkatapos ng anumang bagyo. Tuloy-tuloy lang ang panonood. Ang huling nakatagong panganib pagkatapos ng bagyo ay isang bagay na bihirang pag-usapan, pero malaki ang epekto nito sa pangkalahatang kalusugan, pagbangon, at pangmatagalang kagalingan ng mga nakatatandang Pilipino. Ang pagkaantala sa pag-inom ng gamot at pagputol ng regular na health routines. Maraming seniors ang umaasa sa araw-araw na gamot para sa alta presyon, diabetes, sakit sa puso, o arthritis. Kapag tumama ang bagyo, ang brownout, baha, saradong kalsada, sira o saradong botika, o kahit simpleng pagkalito at takot ay pwedeng makaistorbo sa mga rutinang ito. Kahit isang dose lang ang makaligtaan o maling dose ang mainom, pwedeng magdulot ito ng seryosong komplikasyon. Sabi ng Philippine Heart Association at Philippine Society of Endocrinology, ang pagkakagambala sa pag-inom ng gamot ay isa sa pangunahing dahilan kung bakit maraming seniors ang naospital pagkatapos ng bagyo. Kung nanonood ka pa ngayon, mag-comment ng Yulaya Care at sabihin kung saan ka nanonood. Luzon, Visayas, Mindanao, o abroad, makakatulong ito sa ibang seniors na malaman na hindi sila nag-iisa. Magsimula tayo sa gamot para sa alta presyon. Lalo nang delikado ang seniors na may high blood pagkatapos ng bagyo dahil ang stress, dehydration, at puyat ay nagpapataas ng blood pressure. Kapag nakaligtaan kahit isang dose, pwedeng tumaas ng mapanganib ang pressure. Binibigyang diin ni A. Willie Ong na dapat laging may backup plan ang seniors, tulad ng pagtabi ng extra 1-week supply ng gamot sa waterproof na lalagyan. Sunod naman ay ang gamot para sa diabetes. Maraming seniors na may diabetes ang umaasa sa insulin o oral medications. Pero kapag baha ang kalsada, sarado ang tindahan, o may brownout na nakakasira ng refrigeration, nagiging hindi ligtas gamitin ang insulin.
Kahit maliit na pagkaantala lang ay pwedeng magpataas o magpababa ng delikado ng blood sugar. Ayon sa pag-aaral ng Philippine Diabetes Association, ang maling paggamit ng insulin pagkatapos ng sakuna ay karaniwang dahilan ng emergency hospital visits ng mga seniors. Kung may diabetes ka o may kilala kang senior na gumagamit ng insulin, magkomento ng no para makatulong sa pagpapalaganap ng kaalaman. Isa pang panganib ay ang pagkaligtaan ng gamot para sa puso. Ang mga seniors na may kondisyon sa puso, tulad ng heart failure, arrhythmia, o coronary disease, ay kailangang inumin ang kanilang gamot ng tuloy-tuloy. Kahit isang araw na hindi pag-inom ay pwedeng magdulot ng fluid retention, irregular heartbeat, o paninikip ng dibdib. Paulit-ulit na sinasabi ng mga cardiologist na napakahalaga ng pagkakaroon ng listahan ng mga gamot, doses, at oras ng pag-inom sa isang waterproof na folder. Hindi lang tableta ang naapektuhan ng bagyo. Maraming seniors ang umaasa sa medical devices tulad ng inhaler, nebulizer, o blood pressure monitor. Kapag nasira, nawala, o hindi maabot ang mga ito pagkatapos ng bagyo, nawawala ang kakayahang mamonitor ng tama ang kanilang kalusugan. Sa ganitong sitwasyon nagsisimulang lumala ang maliliit na problema at nagiging emergency. Ngayon, pag-usapan natin ang recovery routines. Pagkatapos ng bagyo, maraming seniors ang hindi nakakapag-ehersisyo, hindi maayos ang pagkain, o nakakalimot uminom ng tubig. Mas lalo nitong pinapalala ang mga panganib na tinalakay natin, paghina ng muscles, paninigas ng joints, lung infections, stress, at mga sakit na dala ng lamok. Sabi ng mga eksperto mula sa VA Manila at Harvard Medical School, ang pagpapanatili ng routines, kahit maliliit na paraan, ay proteksyon laban sa sunod-sunod na problema sa kalusugan. Kung sang-ayon ka na napakahalaga ng routines ng seniors, mag-comment ng agree. Narito ang mga praktikal na payo para sa seniors pagkatapos ng bagyo. Una, gumawa ng medication checklist. Isulat ang lahat ng gamot, doses, at oras ng pag-inom. Magtabi ng extra set sa waterproof na lalagyan. Pangalawa, i-check ang stock bago dumating ang bagyo. Huwag hintaying maubusan. Pangatlo, makipag-ugnayan sa lokal na botika at barangay health center. Madalas silang nagbibigay ng emergency medicine support tuwing sakuna. Pang-apat, huwag mag-adjust ng dose ng mag-isa kahit limitado ang access. Kumonsulta pa rin sa iyong doktor. Isama rin sa routine ang pag-aalaga sa katawan. Kahit 0 minutong stretching, paglalakad sa loob ng bahay, o malalim na paghinga ay pwedeng mag-stabilize ng katawan at magpababa ng stress. Maghanda rin ng tubig at ligtas na snacks, lalo na kung limitado ang kuryente o transportasyon. Bago tayo magtapos, balikan natin ang mensahe. Pagkatapos ng bagyo, maraming nakatagong panganib. Maruming tubig, amag at basang hangin, mga sakit mula sa lamok, impeksyon, stress at pressure sa puso, panghihina ng katawan, at pagkaantala sa pag-inom ng gamot, lahat ng ito ay tahimik na nakakasama sa mga nakatatandang Pilipino. Pero sa tamang kaalaman, paghahanda, at pagsunod sa routines, kaya mong protektahan ang sarili mo at ang mga mahal mo sa buhay. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, mag-comment ng "Thank me" at sabihin kung saan ka nanonood. Huwag kalimutang mag-subscribe sa Gintong Sustansya, i-on ang notification bell, at i-like ang video. Malaki ang naitutulong ng engagement mo para makapagligtas pa ng mas maraming buhay at makapagbahagi ng kaalaman sa ibang seniors. Tandaan, ang kalusugan mo ang pinakamahalagang yaman mo. Protektahan ito, sundin ang mga hakbang na ibinahagi namin, at ipasa ang impormasyong ito sa ibang seniors na mahalaga sa iyo. Sa ganitong paraan, malalampasan mo ang anumang bagyo ng ligtas, mas mabilis makaka-recover, at magiging mas malusog araw-araw. Maraming salamat sa pagsubaybay hanggang dulo. Maging ligtas, maging handa, at tandaan, ang tamang kaalaman ang pinakamalakas na sandata pagkatapos ng bagyo. Kahit na natalakay na natin ang lahat ng panganib, may isa pang banta na kadalasan ay hindi binibigyang pansin ng maraming nakatatandang Pilipino, at ito ay nakakaapekto sa inyong immune system, pangkalahatang lakas, at kakayahang makabawi pagkatapos ng bagyo. Ang tahimik na epekto ng kakulangan sa tamang nutrisyon at pagkaantala sa regular na pagkain pagkatapos ng bagyo. Sa panahon at pagkatapos ng bagyo, limitado ang supply ng pagkain. Maaaring marumi ang tubig at ang brownout ay nakakaapekto sa pag-imbak sa refrigerator.
Maraming seniors ang nakakaligtaan kumain, umaasa sa instant food, o kumakain lang ng kung ano ang madaling makuha, kahit hindi ito masustansya. Binibigyang diin ng mga eksperto mula sa Philippine Nutrition Society na ang kakulangan sa tamang nutrisyon ay nagpapahina sa immune system, nagpapabagal sa paggaling, at nagpapataas ng panganib sa impeksyon at pagkapagod. Kung sang-ayon ka na mahalaga ang nutrisyon para sa seniors, mag-comment ng Yulaya at sabihin kung saan ka nanonood, Manila, Cebu, Davao, o kahit sa abroad. Makakatulong ito sa ibang seniors na makita na ang mga problemang ito ay pangkaraniwan. Hatiin natin ang mga panganib. Una, kakulangan sa protina. Kailangan ng seniors ng protina para mapanatili ang muscle mass, palakasin ang immunity, at mag-repair ng tissue pagkatapos ng stress o maliit na pinsala. Pagkatapos ng bagyo, maaaring limitado o wala ang mga pagkaing mayaman sa protina tulad ng isda, itlog, tofu, at manok. Kapag kulang sa protina, nakararamdam ang seniors ng panghihina, pagod, at mas mataas ang panganib sa impeksyon tulad ng pneumonia, urinary tract infection, at mga problema sa balat. Kung sang-ayon ka na mahalaga ang protina, mag-comment ng Yulaya ngayon. Pangalawa, kakulangan sa bitamina at mineral. Mahalaga ang vitamin C at minerals tulad ng zinc at calcium para sa immunity, tibay ng buto, at paggaling. Pagkatapos ng bagyo, mahirap makakuha ng sariwang prutas, gulay, at produktong gatas. Ayon sa pag-aaral ng Harvard ni U. Chan School of Public Health, kahit panandaliang kakulangan sa bitamina sa nakatatanda ay nakakaapekto sa kakayahan ng katawan na labanan ang impeksyon, nagpapabagal sa paggaling ng sugat, at nagpapataas ng pagkapagod. Kung naranasan mo na ang panghihina matapos hindi makakain ng maayos, mag-comment ng I feel this para malaman ng iba na hindi sila nag-iisa. Pangatlo, problema sa hydration. Dahil sa baha, pagkakaroon ng maruming tubig, at takot uminom ng hindi ligtas na tubig, maraming seniors ang kaunti lang ang iniinom. Ang dehydration ay pwedeng magdulot ng pagkahilo, stress sa bato, constipation, mababang blood pressure, at kahit kalituhan. Binibigyang diin ng Philippine Society of Nephrology na ang dehydration pagkatapos ng bagyo ay isa sa karaniwang dahilan ng emergency hospital visits ng mga seniors. Kung sang-ayon ka na mahalaga ang pag-inom ng tubig, mag-comment ng Yulaya. Ngayon, pag-usapan natin ang mga praktikal na solusyon para sa seniors pagkatapos ng bagyo. Una, unahin ang protina. Kahit canned tuna, nilagang itlog, o tofu ay mahusay na mapagkukunan ng protina na hindi kailangan ng refrigeration. Pangalawa, kumain ng makukulay na prutas at gulay, kahit panilaga o steam lang. Pinapalakas ng vitamin C mula sa citrus, bayabas, o papaya ang immunity, habang sinusuportahan ng leafy greens ang tibay ng buto at kalamnan. Pangatlo, manatiling hydrated sa pamamagitan ng ligtas na tubig o pinakuluang tubig kung posible. Mas mainam ang maliit na sips sa buong araw kaysa isang malaking inumin sabay-sabay. Pang-apat, iwasan ang processed snacks o matamis na pagkain na pansamantalang nakakapawi ng gutom pero nagpapahina sa immune system. Kung nakatulong ang mga tip na ito, mag-comment ng I-thank me. Makakatulong ang iyong feedback na maabot ang mas maraming seniors na nangangailangan ng ganitong impormasyon. Isa pang punto na dapat tandaan, ang regular na pagkain ay nagpapanatili ng enerhiya para sa ibang preventive actions. Ang mga seniors na hindi regular kumakain ay mas malamang na makaramdam ng panghihina, hindi makapag-ehersisyo, o mapansin ang mga panganib tulad ng madulas na sahig o maruming tubig. Ang kakulangan sa nutrisyon ay nagpapalala rin ng pagkapagod mula sa stress, impeksyon, at puyat, kaya nagiging cycle na mahirap putulin. Huli, mahalaga ang partisipasyon ng pamilya. Hikayatin ang pamilya o kapitbahay na alamin ang nutrisyon ng senior pagkatapos ng bagyo. Ang isang simpleng mainit na pagkain, prutas, o protein-rich snacks ay makakatulong ng malaki para maiwasan ang komplikasyon at mapabilis ang paggaling. Bago tayo lumipat sa panghuling wrap-up, tandaan, ang tamang nutrisyon ay hindi luho, ito ay mahalaga para makaligtas sa mga nakatagong panganib pagkatapos ng bagyo. Mag-comment ng I will care kung nangangako kang uunahin ang iyong nutrisyon pagkatapos ng bagyo. At huwag kalimutang mag-subscribe sa Gintong Sustansya at I-like ang video para maiparating ang mensaheng ito sa mas maraming nakatatandang Pilipino. Sa tamang pagkain, pag-inom ng tubig, at tamang atensyon sa nutrisyon, mas mabilis makaka-recover ang seniors, mapapalakas ang immune system, at magiging handa sa mga susunod na bagyo ng may kumpiyansa.
Ngayon na natalakay na natin ang huling nakatagong panganib, lilipat tayo sa praktikal na wrap-up para buuin at balikan ang lahat ng panganib at hakbang na makakapagligtas ng buhay na dapat gawin ng mga seniors pagkatapos ng bagyo. Manatiling nakatutok hanggang dulo, pwede itong makapagliligtas ng buhay.